Magsitayo po ang lahat. Sa dalang ito, si Jesus na ating mahal, kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Habilin ng Panginoon na tayo ay humaya at ihayag ang dulot niyang kaligtasan. Umakyat sa kalangitan, si Jesus ating mahal, kasabay ng pagtunog ng mga habilin ng Panginoon, nabinyagan ang tanan sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yan sa kalangitan, si Jesus ating mahal, kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Habilin ng Panginoon na tayo ay humaya at ihayag ang dulot niyang kaligtasan. Umakyat sa kalangitan, si Jesus na ating mahal, kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Habilin ng Panginoon, nabinyagan ang tanan sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Amen. Ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa umaga pong ito bilang bayan ng Diyos, ay muli tayong nagkakatipon upang sama-sama ialay ang ating mga panalangin ng pagpupurit pasasalamat sa dakilang panukala ng Diyos na ang naisin matapos ang ating paglalakbay sa lupa ay makapasok tayo sa kaharian ng langit na siyang pinatunguhan ni Kristong muling nabuhay at ngayon ating ginugunita ang kanyang maluwalhating pag-akyat. Ipinahahayag ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit ang hantungan ng pagmimisyon ni Jesus sa daigdig. Ngunit hindi niya tuluyang iiwan ang kaniyang mga alagad sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sila sa paghahatid ng mabuting balita at
at sa pagtatatag ng mga pamayanang Kristiyano. At upang maging marapat tayo sa at sa paghahain ng ating mga natatanging kahilingan, muli aminin natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan. Isinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at tatabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang kaligtasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang kaligtasan. At sa lupa'y kamayang pana, sa lupa'y kamayang
Manalangin tayo. Isama po natin sa isang natatanging pamamaraan ang kapayapaan ng kaluluwa ng ating kapatid, kababayan na si Father Kit Algas na kung nabubuhay ay magdiriwang ngayon ng kanyang ika-65 taong kaarawan. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan, ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan, at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kaniyang hinirang. Pagkatapos ng kaniyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama pa nila, kaniyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kaniyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito,
Siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa Kanya. At natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila. Bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan tugon ang tutugon po ng lahat? Habang umakyat ang Diyos, ang tangguli tumutunog. Habang umakyat ang Diyos, ang tangguli tumutunog. Pati ang lahat ng mga likha, pupurihin may awit na tuwa. Poong Diyos kataas-taasan, dakilang dapat katakutan. Siya'y hari ng sangkatauhan. Habang umakyat ang Diyos, ang tangguli tumutunog. Umakyat sa trono ang Diyos, gitnang tuwing malakas ang tunog. Masayang sigaw ang ipinagsuot, purihin ang Diyos ay hawitan, ang hari siya'y papurihan. Habang umakyat ang Diyos, ang huli tumutunog. Ang Diyos ang hari ng lahat, awitan at purihin siya. Ng mga nilikha't mga bansa, maghahari siya sa lahat. Magmula sa tronong banal at dakilan. Habang umakyat ang Diyos, ang huli tumutunog. Habang umakyat ang Diyos, ang tangguli tumutunog. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu, ng karunungan, at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip, upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito
ay ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit sa kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa
ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang linggo pong ito ay itinuturing na huling linggo sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay. Sapagkat ngayon, mapapansin ninyo, wala na ang imahe ng Kristong muling nabuhay. Sapagkat siya'y umakyat sa langit, lumuklok sa kanan ng Diyos upang patuloy tayong ipamagitan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong maluwalhating umakyat sa langit. At ang pagkakataong ito ay bukal ng pag-asa para sa ating lahat. Pag-asa sapagkat ngayon tayo nakatitiyak na maaari din tayong makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Mga kapatid, karanasan ko po nung ako'y nasa parokya pa at ngayong ako'y nasa bahay ko na nagkakaroon ako ng mga panauhin. At nangyayari na bago sila pumasok ng bahay o ng kumbento, nagtatanggal sila ng kanilang mga panyapak. At akin itong binabati. Sabi ko, bakit? Bakit kayo nakayapak? Naku, Father, madumi po yung tsinelas namin. Kaya iniwan na lang po namin sa labas. Sabi ko, hindi. Bumalik kayo doon, isuot ninyo yung tsinelas ninyo, saka kayo pumasok. Baka naman po nakakahiya, madudumihan yung sahig ninyo. Sabi ko, anong problema? Kung madumihan, di linisin. Amen. Anong kasaysayan at kahulugan ng salitang linis kung walang dumi? Kaya may paglilinis kasi may nadumihan. Pasok ako kayo, suot nyo tsinelas nyo. Kung magdumi, magdumi. May mga pagkakataon din na bago sila pumasok ng aking tahanan, itinatapon yung kanilang sigarilyo. Sa mga nagsisigarilyo po hanggang ngayon, magkano isang kahanang Marlborong pula? 100, 120. Pagpalagay natin 100, ilan ang laman ng isang kaha? 20. Sa makatwid, magkano isang stick? 5 piso. Kung bibili ka sa tindahan ng pingi, so yung 5 piso, maaaring 7 piso. So ang nangyayari, bago pumasok ng bahay, kahit na bahagya pa lang nahihit-hit yung sigarilyo, itinatapon na dahil papasok na sa bahay ko. Sabi ko, hindi. Ba't mo itinapon yung sigarilyo mo? Sayang. Nakakahiya po Hindi, sabi ko, sige, pulutin mo. Pulutin mo kasi sayang. Binili mo ng kamahal-mahal pagkatapos kakapraso pala yung nahihit-hit itatapon mo na. Pulutin mo. Nakakahiya po sa inyo kasi po maninigarilyo ko sa loob ng bahay ninyo. Sabi ko, walang problema kasi ako man naninigarilyo din. So pagka narinig ng tao yon, nung panauhin yon, nagiging komportable na siya, nagiging kampante na siya kasi ako palang may-ari ng bahay, katulad niya, naninigarilyo din. Ano pong punto ng aking ikinukwento sa inyo? Sa ating pananampalataya,
At ito yung ipinagdidikdikan ni San Pablo. Si Kristo ay nagkatawang tao at dinanas ang lahat ng ating karanasan bilang tao maliban sa kasalanan. At ngayon, si Kristo'y umakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Anong ibig sabihin? Kung ang ating katawan ay mula sa alabok, mula sa lupa, mula sa putik, sa pagkakataong ito ang alabok, lupa o putik ay pumasok sa kaharian ng langit. Kaya't ito yung sinasabi kong pag-asa natin, si Kristo'y nauna at maaari tayong sumunod sa Kanya. Yung ating katawang putik, yung ating katawang lupa ay nakapasok na sa kaharian ng langit. Bakit? Sapagkat sa pambungad na panalangin, yun ang ating sinasabi. Ang kanyang pinatunguhan ay siya rin nating paroroonan sapagkat kung siya ang ulo, tayo naman ang katawan. Kung nasaan ang ulo, andun ang katawan. Pag-asa ang hatid ng ating pagdiriwang ngayon. Pangalawa, kung si Kristo may umakyat sa langit at wala na ang kanyang physical na presensya sa ating piling, mayroon naman siyang tagubiling iniwan sa atin. Sa Ebanghelyo, malinaw na sinasabi, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ito yung huling salita ni Kristo bago siya umakyat sa langit. Ito yung kanyang tagubilin bago niya tayo lisanin physically. Kaya ang tanong, bilang mga binyagan at bilang mga nagnanais na makapasok din sa kaharian ng langit, anong ating dapat gawin? Walang iba kundi tupdin, isakatuparan, isagawa kung ano ang ibinilin ng ating Panginoon. Paano natin isasagawa? Ipangaral ang mabuting balita. Mga kapatid, huwag na tayong mag-isip ng mga granding okasyon, ng mga malalaking bagay para sabihin natin, eto, tinutupad ko ang tagubilin ng Diyos na aking ipangaral ang mabuting balita. Huwag. Sapagkat hindi mangyayari yun. Mangyayari man siguro paminsan-minsan. Ang kailangan sa araw-araw nating pamumuhay, makatupad tayo sa tagubiling ito ng ating Panginoon. Kaya paano natin gagawin? Mga kapatid, simple. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ano man ang ginagawa mo, si Chris, bilang choir, si Charlon, na ngayon naka-assign sa monitor, si EJ na commentator, kayo na mga nanay, mga tatay, kayo na mga guro, mga naghahanap buhay, mga empleyado ng pamahalaan o pribado mang kumpanya. Ano man ang katayuan ninyo't gawain, iisa ang paanyaya ng ating pagdiriwang na ipahayag natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating pagiging tapat. Tandaan ninyo yan, tapat. Kung nagtatrabaho ka sa opisina ng parokya o saan mang opisina, maging tapat ka. At sa iyong katapatan, ipinamamansag mo
ang mabuting balita ng kaligtasan. Si Allen, si Jerome, maging tapat kayo sa inyong pagiging paglilingkod bilang mga social media ng parish media ministry. Kaya lang napapansin ko at yun yung report ng mga bata sa akin. Pagka po kayo nagmimisa, pinuputol po kay homily ninyo. Kinakat. Hindi kayo tapat doon. Kailangan buo. Paano nibubuin? Umisip kayo ng pamamaraan para yung ipinararating ninyo sa saan mang sulok ng ating parokya makarating ng buo. Kasi kung chapi-chapi, parti-parti lang ang nakararating, yung mga hindi nakapagsisimba, pinagkakaitan ninyo. So yung pagiging tapat, kumanta ng maayos, gampanan ng ating mga pananagutan ng buong katapatan. Ito'y isang pamamaraan, simpleng pamamaraan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa ating kapwa. Kung tayo nagiging tapat sa lahat ng bagay, na ipapakita natin na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay tapat sa Kanyang salita, tapat sa Kanyang pangako. Alam po ba ninyo yung, kilala niyo ba si Noni? Si Noni, yung anak ni Ate Reret, yung may tindahan. Kilala niya? Hindi. Kilala? Okay. Nung po ako'y mauwi dito sa ating bayan, hindi maiwasan, meron kang mga ginagawa o ipinagagawa na kailangan mo ng materyales. At doon ako bumibili kay Noni. Kalauna, napagod ako nung paruot parito sa kanyang tindahan. Ang ginawa ko, pwede ba kung mahingi na lang numero para kung may kailangan ako, itatawag ko na lang. Binigay sa akin numero, yung pala namang numero, hindi naman kay Noni. Doon sa kanyang katiwala sa tindahan, kay Ed. Si Ed. Kaya pag ako may kailangan, ang nakakausap ko sa telepono, si Ed. At sabi niya, siya nung regular pa yung wala pa pandemya, sabi niya, linggo-linggo, tuwing anticipated mass, Sabado ng gabi, doon siya nagsisimba. At yun ay napatunayan ko naman sapagkat ikinikwento niya sa akin kung ano yung buod ng aking homilya. O sabi ko, Ed, kailangan ko ng pako, meron ka bang didos? Meron po. Magkano ba kako 1 kilo? Dahil ako naman namimili sa ibang lugar at sa ibang tindahan, aking nadiskubre, ewan ko kung nadiskubre ninyo, napakamahal pala ng tinda ni Noni. Mahal. Sobrang mahal. Sabi ko kay Ed, kako, anong mahal naman ng pako mo? Bakit kako ganyan kamahal? Father, ala po tayong magagawa kasi ito po talaga yung presyo. Ed, tandaan mo kako, paalala lang, tandaan mo. Ed, may impyerno. May impyerno. Pagka kako sobra kang magtubo, bubuluso ka sa impyerno. Siguro nakapag-isip-isip, nung sumunod na mga bumili ko, magkano kako yung ganito, ganyan, sasabihin na niya, Father, may tawad na po. Ayaw ko po kang bumulusok sa impyerno. Kaya, ganun na sasabihin nyo, yun yung style. Pagpunta nyo kay Noni, pag nakaharap nyo yung sino man tindero doon, sabihin ninyo, may impyerno. Yung sobrang nananamantala sa kapwa, impyerno ang pupuntahan. So kahapon o kamakalawa,
itong si Harold, huli na nung magpasya ng final. Ang sabi niya, Father Eka, gusto ko po sana bago itanghal yung birhen, ilagay sa lagyan ng palyo. At kahapon, ako po'y nagtaka. Hindi pala ninyo kilala kung sino itong birhen na ito na pinagnunubinahan natin ngayon at ang kapistahan ay sa 24. Ito po yung inang mapag-ampon ng mga Kristiyano. Mary, Help of Christians. Auxilium Christianorum. Auxiliadora de los Cristianos. Ang mahal na birhen. Ako po yung nagtataka, pare-parehong dito na pumuti ang buhok natin, ba't hindi nyo kilala samantalang ito kasing tanda ng ating parokya? Ang imaheng ito ng mahal na birhen ay isa sa mga matatandang imahe dito sa ating parokya. Ako yung nagtaka at hindi daw kilala. So ito po, pinakikilala ko sa inyo. Mary, Help of Christians. So gusto daw ni Harold lagyan ng palyo. E di kaya sabi ko, sige, pagkagaling namin ng Calaba, diretso ako ng City Hall, ay ng City Hardware, at bumili ko ng materyales. Nang hiram ako ng lagari, at ginawa ko yung palyo. Nung naglalagari na ako, sabi ko, Harold, kailangan pala ng 1 por 2 por 8. Tumawag ka kako kay Ed. Tanungin mo kung meron. Tumawag si Harold. Sabi ni Ed, meron daw. Akin nakakot ako makikipag-usap. Sabi ko, Ed, yung bang 1 por 2 por 8 mo na yun S por S na ba yun? Ay, hindi po Father. Ay, kako gagamitin ko sa birhen, kailangan makinis na. Naku, Father, sira po kasi yung aming katambine. Nasira po yung belt. Ba't kako? Yun na po gamit namin yung dikuryente. Bakit kako? Alakaw na ba nung katam na manumano? Kung meron ka kako at ayaw mong magkatam, sabi ko, ibigay mo na lang sa akin katam, ako na ang magkakatam. Naku, Father, nakakahiya naman po kung kayo pa magkakatam ng kahoy. Sabi mo kako, ayaw mo, sira yung katam ninyo, bibigay mo sa akin katam, ako na ang gagawa. Sige po, gagawan ko ng paraan. So, nung i-deliver sa akin yung 1 por 2 por 8, makinis na. Kaya kinabukasan, kahapon, nung pinabalik ko si Harold at bibili nung plywood na ipanglalagay dun sa tuktok, Harold, kako, huwag mong kalilimutan, sabihin mo kay Ed, maraming salamat dahil kinatam yung kahoy. Sabihin mo, kako. Kaya ito namang Harold, bago daw niya bilhin yung plywood, yun po na sinabi niya. Pinasasabi ni Father, maraming salamat doon sa pagkakakatam mo doon sa kahoy. Ang sabi naman ni Ed, sabi ni Harold, sabi po ni Kuya Ed, basta sa simbahan, basta sa birhen, basta kay Father, okay lang, gagawin ko. Kasi gusto kong maging mabuting tao. Gusto kong maging mabuting tao. At sana mga kapatid, yun din ang maging hangad ng bawat isa ngayon sa at na nagdiriwang. Gusto kong maging mabuting tao. Sapagkat ito ang pamamaraan upang pagdating ng panahon tayo patuloyin sa kaharian ng langit kasama ang ating Panginoong maluwalhating umakyat sa langit. Amen. Amen. Tayo po tumayo at sama-sama ipahayag ang ating pananampalataya bilang mga Katolikos
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang maluwalhating pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay hudyat ng kanyang patuloy na pamamagitan sa Diyos para sa atin. Idulog natin sa Amang nasa langit ang ating mga panalangin at ang pangangailangan ng kanyang simbahan. Sa bawat panalangin, sama-sama nating sabihin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Ulitin po nating lahat. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Bago nga po ako magpatuloy, kanina ko pa sinabihan, no? Ako po nahihiya sa inyo. Yung mga sakristan, nakita ninyo nung pumasok kami. Pagdating ko dito, walay sakristan. So bago mag-alleluia, sabi ko, dito kayo maupo. Kasi nagsisimba kayo eh. May nagsisimba bang nasa labas ng simbahan? Ako'y nag-homily, ni isa wala. Saan napunta yung mga sakristan? Huwag na kayong mag-serve. Sinasabi ko ngayon, huwag na kayong mag-serve. Palabas lamang yung ginagawa ninyo. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa magandang balita ni Jesucristo, lalo na sa panahon ng karahasan, mga pang-aabuso at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkuling magpahayag ng katotohanan nang may paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamamahayag na dumaranas ng panggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Maging aktibo nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa paggamit ng makabagong pamamaraan ng pagpapatotoo nila sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Ngayon po muli tayong dumulog sa paanan ng ating mahal na inang si Maria, ang mapag-inalang Birhen Divina Pastor at inang mapag-ampon ng mga Kristiyano. Taglay ang kahilingan na tayo kanyang patuloy na subaybayan at tulungan upang sa lahat ng pagkakataon magampanan natin ang ating mga pananagutan ng buong katapatan upang maging marapat tayong pumasok sa kaharian ng langit. Sama-sama nating dasalin malakas, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Dakilang Ama, bumalik na ang iyong anak upang makibahagi sa kaluwalhatian mo. Patuloy nawa namin siyang makilala at mapaglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan. At ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitan, nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Israel, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilaw po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Bilang
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francesco na aming Santo Papa, ni Sofronio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay. Lalong-lalo na ang mga kapatid naming yumao dito sa aming parokya. Kaysa ng iyong mga lingkod na sina Reverendo Padre Francisco Algas Jr., Obispo Vicente Reyes, Jose Salonga, Agatona Lapus, Narcisa Banson, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ng aming mga pintakasing sina San Jose, San Antonio Abad, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Pablo Calawang, Beato Carlo Acutis at kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagbilang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, kakibat ang ating mga natatanging kahilingan buong pag-ibig nating awitin.
namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamak at karamdaman. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. At sa iyong kahilingan, makapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen, Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bilang magkakapatid sa isang Kristo, magbatian kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipakaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Magsilid po ang lahat. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Si Kristong Panginoon na maluwalhating umakyat sa langit at ngayon nag-iiwan ng tagubilin sa bawat isa sa atin. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayo na tinatawag sa kanyang piging, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
tayo sa pagsabi ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kita tunay, ang piling ko sa'yo'y bubuhay. Sa bibig mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso'y tago't ingatan. Pagkakinay ng bukas tingnan, alaala at puso'y isa. Minamahal kita tunay, ang piling ko sa'yo'y bubuhay. Sa bibig mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. Minamahal kita tunay, ang piling ko sa'yo'y bubuhay. Sa bibig mo ang aking himig, at ako sa iyo'y aawit. At ako sa iyo'y aawit. Ang kaluluwang pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kukunin na po ang ating mga contact tracing forms. Magsiluhod po ang lahat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami na iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang maglingkod at ipagsanggalang sa kamatayan. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo
na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo San kami. Antonio Abad. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayo. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan po ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Cesar Bactol, nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat, sa inyong pagparito at pakikiisa sa inyalay nating banal na misa. Gayun din ang ating pagkilala at pasasalamat sa mga nagsiganap sa ating pagdiriwang, ang ating commentator, lectors, lay ministers, ang ating mga seminaristas na naglingkod sa altar, ang ating youth volunteers at ang ating choir. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Sa araw pong ito ay ipinagdiriwang ni Father Kit Sana ang kanyang ika-65 taong kaarawan. Pero dahil po sa nabanggit nga kanina, siya pumanaw nung kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima, isasagawa po natin sa kahilingan na rin ng ating Kura Paroko ang pagsisyam para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Isang magandang gawain at ito po'y nakapaloob sa ating kasabihan, kung anong ginawa mo sa iyong kapwa ay siya rin gagawin sa iyo. Kung marunong tayong manalangin para sa kaluluwa ng mga yumao, pag tayo naman ng yumao, may mananalangin din para sa atin. At nang dahil dito, kayo po'y inaanyayahan ko matapos itong misa na samahan ako sa unang araw ng ating pagsisyam para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Father Kit. Napakasarap isipin, napakasarap damhin na sa pamagitan ng ating munting panalangin nakapaghahatid tayo ng kaluluwa sa langit. So, doon po sa wala namang ganun kaimportanteng lakad o pupuntahan, kayo po'y aking inaanyayahan na makiisa. At ito po ay gagawin hanggang sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Inang Mapag-ampo ng mga Kristiyano, 24. At napakaganda din pong maunawaan natin na yung 12 estrella na yon na nakakabit sa likod ng imahe ng Mahal na Birhen ay kaloob ni Father Kit. Kung napansin ninyo, itong krus na ito nilagyan ng telang itim sapagkat itong krus na ito ay kaloob din ni Father Kit. Itong Kristong nasa likuran ko, resurrection, ay kaloob din ni Father Kit. Pagkapasko, yung ginagawa natin sa Belen ay kanyang mga pahiram at marami pang ibang mga tulong na ibinigay sa parokya si Father Kit.
bilang pagtataloob at pagmamahal na rin, sana po'y samahan ninyo ako sa gagawin nating panalangin. Amen. Amen. Sa ngalan po ni Sister Gina, ang ermana ng Flores de Mayo, at sa ngalan ni Brother Jemsel Ramos, isa namang ermano ng Auxiliadora, kayo po inaanyayan ko tuwing hapon, alas 5, tayo pumarito mag-alay ng mga bulaklak sa paanan ni Maria at makiisa sa mga panalangin sa mahal na Birhen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain nawa kayo sampu na inyong mamahal sa buhay, na makapangyarihan at dakila nating Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Pumayo kayo na ipinapahayag ang mabuting balita ayon sa tagubili ni Kristong muling nabuhay at umakyat sa langit. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Dun po sa mga maaring makiisa, lumuhod po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, mga kapatid, tayo nagkakatipon ngayon upang ipanalangin ang ating namayapang kapatid na si Father Kit. Sama-sama tayo bilang mananampalataya at naniniwala sa isang tunay na Diyos. Hilingin natin sa ating dakilang lumikha na akayin ang ating namayapang kapatid na si Father Kit patungo sa kanyang maluwalhating kaharian. At habang buhay na siya, ay makasama ng mga banal sa langit. Tayo pong lahat, Panginoon kong Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko, ang bilang pagkakasala ko sa iyo. Ikaw nga po ang Diyos ko, Panginoon ko, na iniibig kong higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na matibay, na di na muling magkakasala sa iyo. At nagtitika naman akong magkukumpisal ng bilang kasalanan ko. At umaasa akong patatawarin mo rin, alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay mo sa krus dahilan sa akin. Siya nawa. Siya nawa. Buksan mo, Panginoon ko, ang mga labi namin, palusugin ang aming mga loob, at pakalinisin sa walang kapakanang mahalay at likong akala. Liwanagin mo ang aming bait, papagningasan ang aming puso, nang magunam-gunam naming mataimtim ang kamatayan sampu ng kapait-paitang dinaralita ng iyong marangal na ina, at maging dapat kaming dinggin sa harapan ng iyong di matingkalang kapangyarihan, na nabubuhay ka't naghahari magpasawalang hanggan. Siya nawa. O lubang maawaing Jesus ko, lingapin mo ng mga mata mong maamo ang kaluluwa ni Father Kit, binyagan na namatay. Nang dahil sa kanya ay nagpakasakit ka at namatay sa krus, siya nawa. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo na ipinawis mo ng manalangin ka sa halamanan. Kaawaan mo at patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa sampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Kaawaan mo at patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Kaawaan mo at patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus Kit. ko, alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantusan-tusan mong ulo. Kaawaan mo at patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus Kit. ko, alang-alang sa paglakad mo sa lansangan ng kapaitan na ang krus sa iyong pasan-pasan. Kaawaan mo at patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong muka na naliligo sa dugo at iyong binayaang malarawan sa birang ni Veronica. Kaawaan mo at patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at tinubad
sa iyong katawan ng iyong mga tampalasa. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko alang-alang sa kasantusan-tusan mong katawan na napako sa krus. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus Kit. ko alang-alang sa iyong kasantusan-tusang patkamay na pinakuha ng mapako pinagdalita mong masakit. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat at binukalan ng dugo at tubig. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Requiem aeternam, dona eius Domine, Et lux perpetua leceiat eis. requiescat in pace. Amen. Diba mawing Jesus ko, langapin mo ng mga matang maamo ang kaluluwa ni Father Kit binyagang namatay. Nang dahil sa kanya ay nagpakasakit ka at namatay sa krus, siya nawa. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo na iyong ipinawis ng manalangin kasahalamanan. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus ko, Kit. alang-alang sa sampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus Kit. ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus Kit. ko, alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantusan-tusan mong ulo. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa paglakad mo sa lansangan ng kapaitan na ang krus ay iyong pasan-pasan. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong mukha na naliligo sa dugo at iyong binayaang malarawan sa birang ni Veronica. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus Kit. ko, alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at tinubad sa iyong katawan ng iyong mga tampalasa. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong katawan na napako sa krus. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa iyong kasantusan-tusang patkamay na pinakuha ng mapako pinagdalita mong masakit. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak na isang matalim na sibat at binukalan ng dugo at tubig. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Requiem aeternam, dona eius Domine, Et lux perpetua leceiat eis. requiescat in pace. Amen. Libang maayong Jesus ko, lingapin mo na mamatamang maamo ang kaluluwa ni Father Kit, binyagan na namatay. Nang dahil sa kanya ay nagpakasakit ka at namatay sa krus, siya nawa. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo na iyong ipinawis ng manalangin kasahalamanan. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus ko, Kit. alang-alang sa sampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus Kit. ko, alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantusan-tusan mong ulo. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus Kit. ko, alang-alang sa paglakad mo sa lansangan ng kapaitan na ang krus ay iyong pasan-pasan. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong mukha na naliligo sa dugo at iyong binayaang malarawan sa birang ni Veronica. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at tinubad sa iyong katawan iyong mga tampalasa. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong katawan na napako sa krus. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa iyong kasantusan-tusang patkamay na pinakuha ng mapako pinagdalita mong masakit. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak na isang matalim na sibat at binukalan ng dugo at tubig. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Requiem aeternam, dona eius Domine, Et lux perpetua leceiat eis. requiescat in pace. Amen. O lubang mawing Jesus ko, lingapin mo na mamatawang maamo ang kaluluwa ni Father Kit binyagang namatay. Nang dahil sa kanya ay nagpakasakit ka at namatay sa krus, siya nawa. Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo na iyong pinawis ng manalangin kasahalamanan. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa sampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na nagsitimo sa kasantusan-tusan mong ulo. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa paglakad mo sa lansangan ng kapaitan na ang krus ay iyong pasan-pasan. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus Kit. ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong mukha na naliligo sa dugo at iyong binayaang malarawan sa birang ni Veronica. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus Kit. ko, alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at tinubad sa iyong katawan iyong mga tampalasa. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong katawan na napako sa krus. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa iyong kasantusan-tusang patkamay na pinakuha ng mapako pinagdalita mong masakit. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus ko, alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak na isang matalim na sibat
at binukalan ng dugo at tubig. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Requiem aeternam, Dome eius Et Domine, lux perpetua lecei et eius. requiescat in pace. Amen. Lubang maring Jesus, kalingapin mo ng mamatang maamo ang kaluluwa ni Father Kit, binyagang namatay. Nang dahil sa kanya ay nagpakasakit ka at namatay sa krus, siya nawa. Jesus, kalang-alang sa masaganang dugo na iyong pinawis ng manalangin kasahalamanan. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus, kalang-alang sa sampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus, kalang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus, Kit. kalang-alang sa koronang tinik na nagsipi mo sa kasantus-santusan mong ulo. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Jesus, Father Kit. kalang-alang sa paglakad mo sa lansangan ng kapaitan na ang krus sa iyong pasampasan. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus, kalang-alang sa kasantus-santusan mong mukha na naliligo sa dugo at iyong binayaang malarawan sa birang ni Veronica. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus, kalang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinaknit at tinubad sa iyong katawan ng mga tampalasan. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Jesus, kalang-alang sa kasantus-santusan mong katawan na napako sa krus. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus, Kit. kalang-alang sa iyong kasantus-santusang paat kamay na pinakuha ng mapaki pinagdalita mong masakit. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Jesus, Kit. kalang-alang sa iyong pagilirang nabuksan sa saksak na isang matalim na sibab at binukalan ng dugo at tubig. Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni Father Kit. Requiem aeternam, Done eius Domine, Et lux perpetua lecei et eius. requiescat in pace. Amen. Paghahain. Tatamis-tamis ang Jesus ko na sa pagsakop sa sangkatauhan ay inibig mong ikaw ay ipanganak. Tumulo ang iyong mahalagang dugo sa pagtutuli. Tayo pong lahat. Inalipos ka ng mga Hudyo. Napa sa kamay niyang mga tampalasan sa paghalik ni Judas. Ginapos ng mga lubid. Dinala sa pagpaparipahan sa iyo. Tulad ng korderong walang sala. Iniharap kay Anas, kay Caifás, kay Pilato at kay Herodes. Nilirang, pinaratangan, at pinatutuhanan ng mga saksing sinungaling. Sinampal, naging alimurang, natagtad ng sugat ang buong katawan sa hampas ng suklina. Pinutungan ng koronang tinik, natakpan ang iyong mukha ng isang purpura sa pagpapalibasa sa iyo. Nalagay sa isang pagkahubong kahiyahiya. Napako sa krus at natindig sa kanya. Napagitna sa dalawang magnanakaw na parang isa sa kanila. Pinainom ng abdong nilahukan ng suka at ang iyong tagiliran ay silain ng isang sibat. Hanguin mo na, Panginoon ko, alang-alang doon sa madlang sakit na lubang mapait para dalitain mo ang kaluluwa ni Father Kit sa pagdurusa niya. Iakyat mo siya ng matiwasay sa iyong kalwalhatian at iligtas mo kami alang-alang sa mga karapatan ng iyong kasantus-santusang pagpapakasakit at pagkamatay mo sa krus sa mga hirap sa impyerno. Nang siya'y maging dapat pumasok sa payapang kaharian na iyong pinagdalan sa mapalad na magnanakaw na nakisama sa iyong naparipa sa krus. Nabubuhay kang at naghahari na kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Siya nawa. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa Kristo, amin. maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Diyos Ama sa langit. Maawa ka sa amin. Diyos Anak na tumubos ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo. Maawa ka sa amin. Santisima Trinidad at tatlong persona sa iisang Diyos. Maawa ka sa amin. Santa Maria. Panalangin mo siya. Santang Ina ng Diyos. Panalangin mo siya. Santang Biri ng mga Birhen. Panalangin mo siya. Ina ni Kristo. Panalangin mo siya. Ina ng grasya ng Diyos. Panalangin mo siya. Inang kasakdal-sakdalan. Panalangin mo siya. Inang walang malay sa kahalayan. Panalangin mo siya. Inang di malapitan ng masama. Panalangin mo siya. Inang walang karamdaman sa kasalanan. Panalangin mo siya. Inang kalinis-linisan. Panalangin mo siya. Inang imakulada. Panalangin mo siya. Inang kaibig-ibig. Panalangin mo siya. Inang katakataka. Panalangin mo siya. Ina ng mabuting kahatulan. Panalangin mo siya. Ina ng may gawa sa lahat. Panalangin mo siya. Ina ng mananako. Panalangin mo siya. Birhing kapahampahanan. Panalangin mo siya. Birhing dapat Panalangin mo siya. bantog.
Birhing lalong bantog, Panalangin mo birhing siya. maawain, Ipanalangin mo birhing siya. makapangyayari, Panalangin mo siya. birhing matibay ang loob sa magaling, Panalangin mo siya. salamin ng katwiran, Panalangin mo siya. luklukan ng karunungan, Panalangin mo siya. mula ng tuwa namin, Panalangin mo siya. sisidlan ng kabanalan, Panalangin mo siya. sisidlan ng bunyi at bantog, Panalangin mo siya. sisidlang bukod sa loob na makusaing sumunod sa Panginoong Diyos. Panalangin mo siya. Rosang bulaklak na di mapuspos ng pait ng tao ang halaga. Panalangin mo siya. Tori ni David, Panalangin mo siya. Toring garing, Panalangin mo siya. bahay na ginto, Ipanalangin mo siya. kabanantipan, Ipanalangin mo siya. pinto ng langit, Ipanalangin mo siya. salang maliwanag, Ipanalangin mo siya. mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo siya. pagsasakdala ng mga taong makasalanan, Ipanalangin mo siya. mapang-aliw sa nagdadalamhati, Ipanalangin mo siya. mapang-aliw sa mga nangingibang bayan, Panalangin mo siya. mapag-ampon sa mga Kristiyano, Panalangin mo siya. reyna ng mga anghel, Panalangin mo siya. reyna ng mga patriarka, Panalangin mo siya. reyna ng mga propeta, Panalangin mo siya. reyna ng mga apostol, Panalangin mo siya. reyna ng mga martir, Panalangin mo siya. reyna ng mga kumpisor, Panalangin mo siya. reyna ng mga birhen, Panalangin mo reyna siya. ng lahat ng santo, Panalangin mo siya. reynang ipinaglihi na di nagmana sa salang orihinal, Panalangin mo siya. reynang iniyakyat sa langit, Panalangin mo siya. reyna ng kasanto-santosang rosaryo, Panalangin mo siya. reyna ng kapayapaan, Panalangin mo siya. kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Patawarin mo po siya, Panginoon. kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandaigdigan, Pakapakinggan mo siya, Panginoon. kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sangtinakpan. Maawa ka sa Kanya, Panginoon. Sa ilalim ng iyong pagkakandili, o Santang Ina ng Diyos, kami ay lumililong. Huwag mong talikdan ang aming pag-aamu-amo kung dinarat na ng kasalatan. Bagkos, iyong iadya kami sa dilang panganib, birhing mahal at maluwalhati. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos. Kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Panginoon naming Diyos, dinggin mong malugod ang aming pag-aamu-amo. At dumating nawa sa iyong tainga ang aming pagdaing. Panginoon naming Diyos, dinggin mong malugod ang aming pag-aamu-amo. At dumating nawa sa iyong tainga ang aming pagdaing. Panginoon naming Diyos, dinggin mong malugod ang aming pag-aamu-amo. At dumating nawa sa iyong tainga ang aming pagdaing. Ipinagtatagubili namin sa iyo, Panginoon, ang kaluluwa ng iyong aliping si Father Kit, na sapagkat pumanaw na dito sa mundo ay mangyaring mapatawad mo ang mga kasalanang nagawa upang siya'y mabuhay, noong siya'y nabubuhay pa dito sa lupa. Alang-alang sa walang katapusan mong awa at laging mabuhay sa iyo, magpasawalang hanggan. Siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alon mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Habagin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Puot ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kaming mamamatay. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Panginoon kong Diyos, siyamang inilagak mo sa amin ang mga bakas ng santong pasyon, sa mahal na kumot na ibinalot sa iyong kabanal-banalang katawan, nang ibaba ni Jose patanggalin sa krus. Ipagkaloob mo kay Father Kit, mahabaging Panginoon, alang-alang sa kamatayan at paglilibing, nang siya ay dalhin sa gloria ng pagkabuhay, na kinabubuhay at pinaghaharian sa kasamahan ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Siya nawa. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ibinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. pinapos sa krus na matay ng libing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. doon magmumulang parurito at tukong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao.
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaluluwang mahal ni Kristo, Siya po ay pakasantuhin mo. katawang mahal ni Kristo, Siya po ay pakasakupin mo. dugong mahal ni Kristo, Siya po ay pakalanguin mo. tubig sa tagiliran ni Siya po Kristo, ay pakahugasan mo. pasyong mahal ni Kristo. Siya po ay pakatapangin mo. O magandang Jesus, Pakinggan mo siya. itago mo siya. Sa loob ng mga sugat Huwag mo mo pong itulot. na mawalay sa iyo. Iadya mo siya. Sa masamang kaaway mo. Tawagin mo siya Ngayon at siya ay namatay na. nang siya ay mapasama. Sa kaharian ng Diyos, magpuri at magpasalamat, magparating man sa walang hanggan. Amen. Purihin natin ipagdangalang kasanto-santosang Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang Santisimo Sakramento sa altar, at ang kalinis-linisang paglilihi kay Maria Santissimang Panginoon natin. Ipinaglihing di pinaniktan ng kasalanang orihinal mula sa kanyang pagkatao siya nawa. O Diyos na mapagpatawad, masintahin, kaginawahan, hinihingi namin na kaawaan at ipahintulot na ang mga kapatid, kamag-anak, at ang mga naiwan itong kapatid na namatay na si Father Kit, sa tulong ng mahal na Birheng Santa Maria at lahat ng santo, ay mangyaring mapasama doon sa kalwalatiang palagi ng Diyos na gumawat sumakop sa lahat ng nagsisampalataya. Patawarin ang mga kasalanan ng lahat mong lingkod upang kanilang kamtin yung indulhensyang ninanasa nilang parati, pakundangan sa buhay at kaharian mo, magpasawalang hanggan. Amen. Huling panalangin tayo pong lahat, Panginoon namin, aming manlilika at tagapagligtas, nagpagtagumpayan ni Kristo ang kamatayan at ibinalik sa iyo ang kalwalatian. Naway ang aming kapatid na si Father Kit, na nauna nang namayapa sa amin, ay marapatin mong makaisa sa tagumpay at kasiyahang makita ang iyong kalwalatiang walang hanggan, kung saan si Kristo nabubuhay at nagahari, kasama mo at Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Requiem aeternam, Dona eius Domine, Et lux perpetua lecei. requiescat in pace, Amen. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan po ng mga kapatid ni Father Kit, ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa pagsama sa panalangin ito para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat.